Isang matinding babala mga sangkay ang inilatag ni former President Donald Trump na posible umanong magkaroon nga po o nalalapit na ang ikatlong digmaang pandaigdigan. So, hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back, no? At ito pag-usapan po natin itong matinding usapin patungkol po sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Kasi ngayon, nagiging usap-usapan na naman ito mga sangkay sa international dahil po sa binitawan ni former President Donald Trump sa debate po nila ni Biden na mayroon po siya ditong isiniwalat mga sangkay at alam ko ayaw po natin na magkaroon ng digmaan, no? Marami sa atin talagang sino ba naman nang gugustuhin ang digmaan? Alam naman po natin ang naging karanasan ng Pilipinas nung nakaraang World War II. Pag-usapan po natin yan, mga sangkay. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, ilang tulog na lang ay 1.24 million subscribers na po tayo. Right? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay, ito, usap-usapan po kasi ito. Itong binitawang salita ni Donald Trump sa kanilang debate. Kasi nagkakaroon na po ngayon ng mga debate ito eh. Ang presidente po nila, si Biden at si Donald Trump na magkakaharap na naman po mga sangkay sa paparating na eleksyon. So, halos buong mundo mga sangkay nakatingin sa kung ano ang mangyayari sa Amerika, kung sino ang maluluklok. Ngayon, mga sangkay, sabi po dito ni Donald Trump, sabi po ng balitang ito, Trump sounds the alarm on another potential world war brewing as tensions rise abroad with Russia, Iran, and North Korea under the Biden administration. So, sa administrasyon po ni Biden, mga sangkay, naglabas po ng pagka-alarma itong si Donald Trump. No, I don't care kung it's a propaganda, mga sangkay, or totoo. Pero kung titingnan nyo po yung nangyayari ngayon, mukhang totoo din, mga sangkay, di ba? Yung conflict ng Israel, Philippines, Taiwan, North Korea and South Korea, mga sangkay, lumalala po yung mga tensyon na yan. And andyan pa yung Europe, Russia, diba? So, ang dami pong may potential sa digmaan, mga sangkay. So, ito po yung tinutukoy ni Donald Trump. No, hindi na po niya nabanggit dito yung iba, pero napakarami po mga sangkay ngayon ang nasa sigalot, mga kakampi po ng Amerika. At kasama po tayo dyan, mga sangkay, ang Pilipinas. So, ngayon, ayon po dito, he will drive us into World War III. And we're closer to World War III than anybody can imagine. Sobrang lapit na daw po talaga ng ikatlong digmaang pandaigdigan kaysa sa mga naiisip pa natin. No? Dahil po sa mga nangyayari ngayong conflict at mga kampihan ng mga bansa, eto mga sangkay, nakikita po natin yung malaking potensyal ng ikatlong digmaang pandaigdigan and itong paparating na digmaan, mga sangkay, will be a nuclear war. At nai-imagine nyo ba, mga sangkay, what will happen kung magkakaroon po ng nuclear war? Abay, pambihira. Mawawasak po yung ating planeta gamit po ang nuclear na yan, mga sangkay. No? So ngayon, marami po siya ditong actually, hindi lamang po isang beses na sinabi ito ni Donald Trump. Eto, panoorin po natin. Isang taon, mga sangkay, ang nakalipas, nabanggit niya na rin po ito. Nuclear weapons, something never mentioned or discussed by outside nations during the Trump administration, and which could very well lead under the Biden administration's leadership to an all-out nuclear World War III. You see, mga sangkay, so I don't think na lang to, parang pampolitika. This is something real na sinasabi po ni Donald Trump
na may naaamoy siya na ikatlong digmaan pandaigdigan under po sa leadership ni Biden. Kasi marami sa mga bansa ngayon nakaangkla po sa US eh. So kung ang Amerika magkakaroon po ng threat or papasok po sa isang malaking sigalot, halimbawa na lamang po ang Pilipinas at China, mga sangkay, pag pinindot po ng Pilipinas, pag in-invoke na po ang tinatawag na Mutual Defense Treaty, ayon po sa napag-usapan dyan, mga sangkay, na napirmahan, kung magkakaroon po ng armed attack ang both countries, US and Philippines, both countries, mga sangkay, magtutulungan pagdating po sa physical soldiers. Ibig sabihin, aktual na pupunta yung mga sundalo. Hindi po kagaya ng ginagawa ng US sa Ukraine na nagpapadala lamang po ng mga armas at kung ano-ano pa, mga sangkay, mga pinansyal. So dito, talagang aktual na pupunta ang US kung sakaling iaano na ni BBM, ia-announce na itong Mutual Defense Treaty. So kapag nangyari itong mga sangkay, mas malaking problema. Pwede tayong pumunta sa tinatawag na gera sa karagatan dyan sa West Philippine Sea. Dahan-dahan hanggang sa magkakaroon na ng mga kampiyan at ang kakampi po dyan ng Amerika at Pilipinas ng mga malalaking bansa dito sa Asia, India at Japan. Kasama po ang South Korea. So imagine ano mangyayari nun, mga sangkay. Ano ang magiging tawag nun? Ikatlong digmaang pandaigdigan. Diba? It happened. We're not very far away from it, believe it or not. Wala na, hindi na daw po tayo nalalayo, mga sangkay, sa event na yan. Maniwala ka man o hindi. An economy that has been crippled by the biggest inflation we have seen in more than 60 years. Grabe, no? So, totoo lang, mga sangkay, ang US po talaga ngayon, hirap na pagdating sa ekonomiya. Kaya ginaganon-ganon na lamang po sila ng China. Donald Trump, nag-warning daw po sa buong mundo na hindi na po nalalayo tayo sa tinatawag na all-out nuclear World War III. Takot eh, no? Pero alam nyo, nasa Bible yan, mga sangkay. Ibig sabihin lamang, hindi po nagsisinungaling ang Biblia, mga sangkay, no? Para, ang tindi po talaga ng Bible, eh. Lahat inihula na, lahat na ipropesiya na, bago pa ito maging ganap na totoo na nagaganap sa ating planeta. So, ang Bible po talaga, mga sangkay, ang pinaka-legit na libro sa kasaysayan ng mundo. Dahil ilang libo na po ang nakakalipas, pero until na mababasa po natin na lahat ng nilalaman na ito may kabuluhan. Sabi po dito, our economy is crashing, inflation is out of control, Russia has joined with China. Can you believe that? Saudi Arabia has joined with Iran. Sabi po niya, if I were your president, it would never have happened. Nor would Russia attack Ukraine. All those lives will be saved. All those beautiful cities would be standing. So kung siya daw po ang presidente at that time, wala pong mangyayaring Ukraine war. Ukraine and Russian war. So lahat daw po ng mga magagandang building, nakatayo pa rin yun, mga sangkay. Kung siya pa daw po ang nakaupo. At wala pong mga mangyayaring mga sigalot na malala. Well, mga sangkay, ibig sabihin lamang po nito, si Donald Trump ang chance na mapigilan ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Hindi lamang po ng Amerika, kundi ng buong mundo. Grabe, no? Totoo talaga ito, mga sangkay, na sinasabi ni Donald Trump, oh. Sabi po niya, ang currency daw po nila ay bumabagsak ng bumabagsak. At malamang sa susunod daw po,
hindi na daw po ito ang magiging world standard, which will be our greatest. Ito daw po ang magiging pinakamalaking pagkatalo ng Amerika in 200 years. Yun po yung realidad, mga sangkay, na nangyayari ngayon. Ngayon may BRICS, di ba? Kalaban po ito ng dolyar. So ngayon, nasa taas pa po ang dolyar, pero pababa ng pababa. Samantarang ang BRICS currency, pataas ng pataas. Bagamat hindi pa po nila naaabutan yung level ng US dollar, pero mga sangkay, pababa ng pababa kasi ang US dollar. Ang BRICS currency naman, pataas ng pataas. So may momentum. Both, pababa nga lang yung Amerika, pataas yung BRICS. There will be no defeat like that. Sinasabi po niya dyan kung siya ang nakaupo. Okay, mga sangkay. So, ito po ay medyo very alarming na pwedeng mangyari, mga sangkay, sa ating mundo kung magkakatotoo, no? Kung sinasabi ni Donald Trump na pag nanalo itong si Biden, maraming mga digmaan pa ang susunod, hindi lang yung Ukraine. So, ano sa tingin niyo, mga sangkay? Kayo ba ay naniniwala kay Donald Trump? Sa kanyang mga isiniwalat patungkol po sa paparating, sobrang lapit na daw po talaga ng World War III. Ano sa tingin niyo? I-comment niyo po sa iba pang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay John John Daily. Mga sangkay, dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga katuwa ang mga vlog. So, hanapin niyo po ito sa YouTube. Tapos, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.